welcome sa Panalong Buhay na TikTok Live. Today or tonight, we have a guest. Guest natin si Miss Marie, isa siyang HR professional. And tatanungin natin siya ng mga, basically things na helpful para sa mga empleyado and also sa mga, maybe sa mga naghahanap ng trabaho. And hopefully makatulong. Alright. Si Juan Tamad nagre-request na mag-join. Sir, next time, schedule natin yung interview mo Pero sa ngayon, i-interview natin si Miss Marie. Miss Marie, welcome. Siguro, hi ka muna sa mga nanonood. Hello, hi. Magandang gabi. Good evening sa lahat sa followers at nanonood kay and support kay Ross. So isa rin ako sa nagfo-follow sa kanya. Thank you. I'll try my best kung ano yung sabi niya nga invite niya ako as an HR no. So I'll try my best to help anyone. Okay. Siguro maybe we could start para lang for the information ng mga nanonood. Start lang ng background mo para mas makilala ka nila. Ganong katagal ka na sa HR, ano yung mga industry na napasukan mo. Para lang basic overview, para lang may context sila. Okay. Sige. So, before we start, no, so gusto ko lang din sabihin na syempre sa session natin, lahat ng i-share at information na masasabi ko is just all purely from my experience. So, that's based on how I decided as in my profession, yung mga situational concerns na mamaya ma-discuss natin, lahat ng information na masasabi ko doon are all fully based on what I have experienced. So, hindi natin masasabi na yun talaga ang dapat mangyari. Pero, of course, we will, lalagyan natin siya ng mga labor law para, hindi naman masyadong technical, pero at least alam natin na ang galing siya sa, in legal way. Okay? So, yun. My name is Marie. I have been working in HR in this field for more than 15 years. So, sobrang tagal na. And talagang ito yung passion ko kasi, Ross. Siguro na-mention ko na rin yan sa'yo, no? Kahit noon pa, when I was in college, ito talaga yung tina-target ko na maging. So, 15 years of working in HR, naging ex-OFW din ako. So, nung nag-work ako sa Dubai, HR din yung trabaho ko. So, labor law ng Dubai tsaka Philippines yan, yan yung kumbaga naaral ko. And different industries, siguro I started sa manpower, madalas naman yung mga HR dyan nagsisimula. Dyan ako sa BPO, nag-work din ako, manufacturing, retail, water bottling, real estate ng Dubai, tsaka real estate ng Philippines. Yan. So, yun yung health industry din. Anong pandemic, yan, nakapag-work din ako sa isang clinic. Yan. So, those are my experiences. And all, yung mga role is from HR assistant. Siguro, HR assistant, sandali lang ako dyan, and then HR officer, then HR manager. Okay. So, malawak na yung experience nyo dun sa HR. I guess sa lahat din ng aspeto ng HR kasi may iba-ibang aspeto yan di ba? May iba-ibang facets, no? Oo. Tawag nila doon HR facet. So, meron tayong syempre recruitment pinakasikat, may ibang tao nga or ibang applicant or employee, akala nila sa HR is recruitment lang. So, meron din tayong sa compensations and benefits, training and development, employee engagement, and so administrative, yan na yung sa mga dole-dole, and health and safety. Yan. So, lahat yon na ikot ko na. Kasi kapag HR manager ang role, you overlook everything pero, nagkaroon din naman ako ng hands-on experiences sa bawat department or facets. Alright. So, maganda na nabanggit mo na rin yung recruiting. Sabi mo that a lot of people iniisip na yun nga lang na dun umiikot yung HR pero marami pa talaga. Pero maybe dun sa usapan natin, we can start with dun sa recruiting. Kung
kung ang isang tao ay nag-a-apply, ano yung mga ways para, kasi I think ang maraming challenge ng mga taong nag-a-apply sila tapos wala silang naririnig, hindi sila binabalikan, for various reasons, di ba? Pero ano yung ways kung para mag-stand out siya, mas mapansin siya, mas magkaroon siya ng mas malaking chance para matawagan sa simula? Okay. Kasi para mapansin ka ng isang recruiter, kahit HR manager ba yan o recruitment firm o kung ano man yung ina-applyan mong company, no? Unang-una sa lahat, dapat malinaw yung gusto mong iparating sa resume mo. Yan. Dapat, paano magiging malinaw, paano mo kumbaga, naka-align siya dapat dun sa ina-applyan mong trabaho. Hindi niya kailangang sobrang haba. Actually, red flag nga pag sobrang haba. Like, maximum of 2 pages lang yan. Ako personally, I try to keep it in 1 page. So talagang pinagtatrabahuhan din kasi yung resume. Hindi lang basta job description. Mamaya, siguro I can give tips, no? Dapat mas ma-highlight mo yung skill mo at yung experiences mo na applicable dun sa ina-applyan. So yung iba, shotgun lang, no? Basta pindot lang ng pindot sa Indeed, sa ano. But yun nga, now I would like to, syempre, nagbibigay ng tips, no, na kailangan naka-align siya sa ina-applyan mo. Binabasa dapat din ang job description, so i-align mo yung resume mo doon. So, kapag nag-a-apply ka din kasi, I would like people to know din this. Hindi lahat nakakaalam nito. Pero as from an HR, no, especially mga nag-a-apply sa MNC, mga malalaking kumpanya, yan, ang mga HR dyan, may KPI, may target, may yung quality ng binibigay nilang resume is mini-measure. And they receive thousands of resume. So, may mga procedures na sila or may mga process na sila. May mga gumagawa may mga system sila na naka-automate na nandun lang yung mga keywords. Or there are recruiters who are doing Boolean technique. So, alam mo yon, yung specific lang ang lalabas pag in-enter nila. Kunwari, I'm looking for an HR assistant. So, lalagay ko HR assistant and payroll. Kasi kunwari, kailangan ko ng may specific expertise sa payroll. HR assistant and payroll. So, pag ayoko naman ng may intern sa resume niya, pwede ko lagay HR assistant, not intern. So, lahat ng resume na may intern sa resume nila, even though they are really very much qualified, hindi sila lalabas. Anong ibig mo sabihin, ma'am? Etong mga resume mo, sabi mo, 1,000 yung mga dumarating paminsan dun sa or daan-daan. Hindi tao yung nagbabasa niyan. Nung mga resume. We use machine na. Okay. Pipiliin na lang ng HR or ng recruiter kung alin yung qualified sa pinaka-qualified. So fini-filter na ng machine, and then kung sino man yung na-filter, yun na lang yung babasahin kasi imposible naman basahin niya lahat di ba? Oo. Kaya isang tip para dun sa mga nag-a-apply, no, ako ginagawa ko talaga to, babasahin ko yung gusto ko. Kasi hindi naman lahat a-applyan mo, basahin mo yung gusto mong job title or job role na vacancy. Kukunin mo yung job description nila. And then, syempre, pag binasa mo yun, alam mong, ay, ito rin, ganito ginawa ko Pero iba lang yung wording sa resume ko. So, I will, get the important keywords there. Kasi nga, alam ko na it could be, baka ganun yung, lalo na pag alam kong malaki yung company or established na, yan. So, ina-align ko siya sa resume ko. Ayun. So, yun yung, parang sensitivity minsan ng mga nag-a-apply kasi nga, parang ang unfair, di ba? Bakit tayo filter ng machine? Pero gano'n na kasi ngayon, imagine if the recruiter is receiving 1,000 or 5,000 resume, syempre, they don't have that time na rin na mag-source isa-isa. So, marirecommend mo ba na kada apply, panibagong, alam mo yun, edit mo yung resume mo para specific para dito sa kumpanya na to.
mag-a-apply ka sa kabila, i-edit mo na naman specific para doon. Ganun ba ang tamang paraan? That, kasi dapat meron tayong isang, 'di ba, isang track ng profession. Mm, Meron mga profession, may mga tao na okay sila kahit palipat-lipat ng iba't ibang, as long as I get the job or I have some, I have a job, ma-hire ako. Pero may mga taong, kung marketing manager ka lang, like ako, I won't work for another role. So, most likely naka-align palagi yung resume ko dun sa HR. Okay. Malamang may ano na yon. Yun na yung nakasulat doon dahil same ano naman. Okay. Alright. Kasi there are HR na they also find it red flag kapag paiba-iba ka ng role. Industriya. Kasi sasabihin, ano ba talagang calling mo? Yan, ano mo? So, medyo, I would suggest to the, pumili kayo ng profession na talagang, yun yung, alam nyo yun, yung something na you will enjoy, yun yung gusto nyong gawin, and then you stick to that. Yan. Another thing siguro, Ross, I'll tap na, may mga HR na they search online, yung kung gaano yung online presence mo. In LinkedIn mo, kamusta? Yung Facebook, yan, yung iba nagtitingin doon. Personally, I don't, pero yung LinkedIn, I do check. Kasi minsan, like for example, recruiter, kailangan maganda yung standing ng LinkedIn mo, marami kang leads doon na pwedeng makuhaan, di ba? Oo. Manager, yan, kailangan marami kang connection as a manager. Kasi, one time or another, you will look for like mga another manager ba sa company pag may hiring ganyan, so you could be of help din sa team ganyan. So nakakaapekto rin kunwari sa Facebook po merong mga alam mo yon, hindi magagandang kunwari nagrereklamo ka sa gobyerno or sa dati mong employer or sa alam mo yon, may mga picture ka ng lasing, mga ganyan. Nakakaapekto yun sa kahit hindi mo nilagay sa resume. Dahil nga, I think, syempre, dahil, even though it's a personal matter, pero when you join a company kasi, you become somehow a face of the company. Parang ambassador, oo. Oo, di ba, pag member, kaya nga hindi ine-encourage or hindi pwede yung naka-jacket ka ng company and then company, di ba, bigay ng company ng jacket and then mamamasyal ka, magiinom ka. Kasi nga, you represent If in case may mangyari, they will ask, baka yung lang ang ID mo, for example, or taga saan to, ganun. So, it matters. Tapos, when you join the company, titingnan ng HR, ba natin to? Okay ba siya? Is good? Kasi gusto ng company mag-work with someone who has always, good background, impressive background, hindi, yung sakto lang tao na, professional and decent, who wants to work with, kahit hindi ka naman nagja-judge. We know that we always have a way to be better, ganyan. Pero kasi, nangyayari yan. It's the reality. Okay. Yung sinasabi mo kaninang tips about dun sa pag-aayos ng resume, this only applies to sa mga individual contributors, supervisors and up, managers and up, or kahit sa mga rank and file, or kahit sa mga mass hiring, nag-a-apply din ba yan? Diyan naman, like for example, mga merchandisers or yung mga, kumbaga, roles na servers or yeah. Okay. I can say na hindi man ganun kabigat ang demand, pero at least it's your resume That is your first weapon para ma-reach mo yung goal mo. So why not give your best? Diba? Okay. Kasi I believe yung mga ganun, yung mga nasa role ng cashier, ganyan, meron silang, yung iba dyan nag-college din yung iba dyan, naka-undergraduate, pero has potential. So, from the resume itself, mafe-feel naman yun.
Well, Okay. kailangan kaakibat ng interview kasi minsan ang ganda ng resume pero nasa interview din yung pinaka pang final final say kung Okay. paano masasabi ng interviewer ay ng recruiter na ikaw talaga yung kailangan. Okay. How about is it kunwari nakalagay sa job board na ganito yung opening, would you recommend na, uy, opening pala tong kumpanya na to, magse-send ako ng multiple o kaya magse-send ako ng dito sa job board na to tapos mag-email din ako tapos magse-send din ako sa Facebook nila? Mas maganda ba yun or mas pangit yung ganong style? I remember nung nasa Dubai ako, ganyan ang Mhm. diskarte ng mga Filipino kasi yan, mga aggressive, no? Aggressive applicant. You don't wait. So, Mhm. napakagandang pattern yan or kumbaga move para sa isang aplikante na hindi ka tamad na nag-click ka lang. Kung gusto mo talaga yung trabaho na yon, nakita mo o yung sahod, o gusto ko to, yung trabaho, yung location, perfect siya sa akin, gusto ko to. Be aggressive enough. Kunin mo yung email, hanapin mo. You have the internet, no? Madali lang yan. Lalo na sa Mhm. LinkedIn, madali mo makikita kung sino. I think ChatGPT can also help. Minsan hanapin mo siya Mhm. doon, like sino yung HR nitong company. Find the email, send sa email, mag-send ka din sa recruitment email nila, ganyan. Mhm. Oo, napakagandang move niyan. I don't think na Okay. sobrang na negative. How about mag-walk-in ka? Is that or wag na 'yon, sobra na 'yon? Kasi when they source nga no, nawala na yun dati nung mga Siyempre, alam na ng mga nanonood na I'm quite old na. So, nung mga dati-dati, yeah, we do walk-in, no? Talagang magpapaprint ng sandamakmak na resume. Mhm. Tapos, pupunta sa mga companies. I think hindi na siya ginagawa ngayon. What they do na lang kasi is when you walk in, kinukuha na lang yung resume and check. And Okay. then, Pababalikin ayun, na lang. yeah. Kasi I don't encourage din kasi 'di ba, syempre mahal na rin ang mga pamasahe ngayon nakasa kung Mhm. saan-saan. 'Yun. So maybe the people can na lang, maximize their resources. Punta ka Mhm. lang pag may interview ka. Yan, sinasuggest ko din yan. Tsaka support ako dyan. Syempre, Mhm. kasi ba tayo mag-walk-in kung baka hindi nila tayo i-entertain. Sayang. Oo. Na-realize ko nga yan. Ang dami kong nasayang na pamasahe nun. Oo. Yan. Like, how about yung kasi dati marami ako na-encounter, hindi resume ang binibigay kundi biodata. Ano naman ang ano Hmm. natin doon? Is that still Yun yung mga di ba? acceptable? No. That's the early, yan yung mga para sa mga like factory worker, Right, yung mga right. Oo. parang wala silang resource para mag-print, ganyan. And Mhm. then yung HR ng factory, syempre, they also align their standards sa Mhm. position. Pero I'm sure sa mga supervisor and manager ng mga factories, they still require a proper Y- resume. a proper resume. Okay lang ba to apply for positions na alam mo yun, hindi ka sigurado kung kaya mong matanggap pero alam mo yun, taasan mo yung pangarap mo or stick to your lane, dun ka lang dun sa kunwari, supervisor ka ngayon. Supervisor lang applyan mo, wag ka na mag-apply na mas mataas. Ano yung marerecommend mo doon sa dalawa? Alam mo Ross, syempre sa experience ko, I'll share, no, na Mhm. sa mga dito, first and foremost, may marami ako na interview na natatanggap sila or I do recommend for hiring because Mhm. of yung lakas ng loob na, Okay. uy, kasi it's all about the interview talaga, Rose, kapag yung resume mo is just the first step. Mhm. When you get there, it's all on you na. So, nasa iyo na Okay. yung bola. Oo. So, sabi nga, basta marunong kang sumagot. Maraming ganun eh. Maraming kahit hindi pa talaga sila
parang bubot pa. Hindi pa pang managerial. Pero gusto ko na yun eh. Talagang naniniwala ko, kaya ko. Pero nung in-interview siya, dahil nga sobrang talagang confident, alam niya yung gagawin, bigyan ng situational question, alam niya yung gagawin, 'di ba? Pero less pa siya sa training, less pa siya sa experience, parang 4 years pa lang or 3 years pa lang, ganyan. Pero still magaling siyang sumagot. Naha-hire sila kasi kaya I think hindi siya, it doesn't matter kung ano, no. Wag naman yung kunwari 1 year ka pa lang tapos it will always depend on the interview. Pag in-interview ka, syempre make sure na yun talagang pangangatawanan mo ba, kaya mo siyang i-justify. Kayang panindigan. Oo. Okay. And maganda na rin segue yan dahil okay, nag-apply ka, tapos tinawagan ka na, nag-schedule na ng interview. Paano nga yung ano yung ways para mag-stand out ka sa interview mismo? Kasi masabi mo, mas malaki yung bearing ng interview kaysa sa resume, di ba? So, yun. Yeah. Siyempre nabigyan ka na ng chance na, okay, gusto ko to. Okay, call. So, tinawagan ka, in-invite ka for interview. Ngayon, one tip sa mga applicants, bago yung interview, mag-research kayo about the company. Okay. Kasi, when you know something about the company, kaya mong i-lead yung conversation nyo. Kasi kailangan maging interesado sa'yo yung interviewer eh. So, how do you do that? Kailangan bibo ka sa tanong. Do you have any question? Misa sabi niya, you have covered everything. Pero that's not the right answer actually. Kung gusto mo talagang, alam mo yun, mag-stand out eh. Kasi that's the common answer na sinasabi ng mga aplikante. Aplikante, oo. Diba? Nasabi niya na po lahat, thank you po. Ganyan. Pero hindi. You search something about the company, you study the company, kung anong ginagawa nila, and prepare for possible question. Ganyan. Dapat ihanda mo yung sarili mo, be smart, look professional. Dapat yung internet mo, you only have one chance. So, dapat yung internet mo, kung online interview yan, hindi magpapalya. Yun. Okay. Minsan, yan ang nagpapairita sa mga interviewer, yung anong-ano sila doon, tapos biglang nag-lag or nawala. Paano kung you're applying for, let's say, work from home position? Paano magtitiwala na, okay pala yung internet nito? You know, some applicants na experience ko, they would tell me, apology, sorry, we'll make, I'm sure next time po, hindi naman po palaging ganito. But, actually, for me, it's already a negative thing. Kasi kapag nakakita ako ng aplikante na okay ang internet, perfect, medyo kailangan ng training, pero okay naman siya, mas mag-go tayo dun. Kesa dun sa unreliable ang internet. Now, di umattend ka na, you're on the interview na, may it be personal or online, you have to observe or be aware of your body language. So, lalo na yung eye contact. Napaka-importante that you give your eye contact to sa interviewer mo. See, that exudes confidence eh. Now, I want to give some tips. Yung mga hindi talaga hayang tumingin, nahihiya, ganyan. So, just to add, before I also do some part-time job, online teaching, ganyan. So, may mga applicants ako doon na mga grown-ups na. So, they're also an applicant applying to another company. So, sasabihin na sa akin, teacher, paano ba ganito? Gusto kong makapasa pero ang hina ako sa eye contact. So, yun, sinasabi ko lang na, kung hindi mo siya kayang tingnan sa mata, just look at the center, yung sa noo, dito sa taas. Kasi hindi siya mapapansin. And it's been effective, no? May mga applicant ako nagte-thank you sa akin kasi sasabihin nila, yeah, they did that and hindi naman napansin. Kasi may mga ganun talaga, Ross, na mahina sa eye contact. Hindi dahil sa mahiyain. Yun. So, minsan kahit confident ka, ako may ganun because banlag ako eh. So, minsan naiilang akong tumingin sa mata. Pero I do look dito na lang sa noo niya. Ganun. Also, when you're answering questions, especially mga situational and behavioral, it's very very important na maayos yung pagka-construct. And para magawa mo yun, you follow the STAR method. Okay. So, STAR method means situation, task,
action, and result. Okay. Yun. All right. So maybe So, for the people who are watching, maybe we can give a short example of what that STAR method is para lang mas madaling maintindihan. okay. Siguro, sige. Like, for Kahit simpleng example, ano lang. Mm-mm. tinanong ka kunwari, give us a time na hindi ka nakapagpasa ng report and anong ginawa mo tungkol dito. Okay. So, STAR method, situation, nung nagtatrabaho ako, pero tatagalogin natin para lahat naiintindihan. Yes. Oo. Pero syempre, I know there are people here who can explain it in English. Mas maganda Right. yon, pero sige. So, there was a time na nagtatrabaho ako sa ganitong kumpanya. That was the situation. Binigyan ako ng time, binigyan ako ng project na kailangan kong tapusin in 1 week. So, that's the situation. Yung trabaho na yon is to make sure na lahat ng attendees is darating sa event. Okay? Yan. Pero hindi ko siya, Thursday na or 1 week, 'di ba? So Thursday na hindi pa rin ako kumpleto sa lahat ng attendees, hindi ko pa tatawagan lahat. So action, what did you do? So nag-double time ako, I even extended over I rendered overtime. Hindi ko na rin mention ko, hindi ko na siya parang final because I know that it's my target. So initiative ko ay na tapusin o matawagan lahat. In return or as a result, so yung result, by Friday, kompleto ko na yung listahan. I was able to submit the report on time. Okay. So, alright. So, kailangan kumpleto talaga kapag sasagot ka ng mga tanong dun sa ano. And I guess, dapat din binibenta mo yung sarili mo, no? Exaggerate, Ross. Exaggerate is the term, no? Yan. You exaggerate with reality, pero dapat naka-align siya sa reality, ha? Okay. Yan. Add ko rin pala, Ross, yung kasi kanina with the resume, no? Medyo tayo. I think this is important, kaya I would like to go ahead. To that. So, yung pag gumagawa ng resume, wag nating idagdag even yung filing documents, yung mga minor. I don't suggest that you add that. Actually, may way na ngayon. Parang nasa UAE ako nung narinig ko yung may bago ng way kung paano ginagawa ang resume. So, you don't put your job description. Rather, in your resume, ipakita mo kung ano yung nagawa mo sa company. Kunwari, okay. As a salesperson, ang lalagay ng usual applicant is, I sell the products. But in a new way, what we will put is yung company, they earned 10% of revenue, blah, 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 in 6 months. Oh, alright. So binibida mo na dun pa lang, sa resume pa lang. Okay. Yes. Yung figure, dapat may figure ka or mapakita mo na ito yung nangyari because I did this. Hindi yung ano yung mga ginawa mo doon. Kasi there's a lot really. Marami talaga tayong pwedeng ilagay. Yung iba ang understanding nila when they do the resume, mas maraming ginagawa, mas okay to. Pero hindi na siya ganun ngayon. Hindi na siya ganun. So, yun. Maging mindful lang. Ayan. Then, pagkatas ng interview pala, we'll move forward. Pagkatapos na ng interview, may mga nagte-thank you. So, hindi lahat ginagawa yon. Is it important? It's a good thing to do that. Ano to, yung nagte-thank you right after the interview habang bago kayo maghiwalay, or nagte-thank you pag nakauwi na siya, nagte-thank you siya? Anong ibig sabihin? They send an email. Email. Okay. They had I enjoy the interview. Minsan kasi it's a way of the applicant to tap na, hello, aking interview magparamdam, oo. Yes. So, okay lang din yun. Pero ang minsan, nagiging negative yung mga nagpa-follow up. Kasi may mga nagpa-follow up na pag hindi na na-replyan, nagagalit.
nagrarant sa online. Yung sa threads, Ross, napakadaming applicants na hindi na ako pinansin, hindi na ako Oo. na-replyan, ganyan. So, Mhm. if you would like to hear my side as an HR, no? Yes, So, oo. syempre, sa isang company, hindi lahat ng company is, they can hire a group of HR. Mhm. There are lots of companies na isa lang ang HR. Now, Miss Marie, marami ng automation ways. I know, kahit ako ginagawa. Pero minsan talaga hindi kaya ng powers na isa-isa mo siyang re-replyan. You Oo. know, Ross, recently nga ginagawa ko kasi ang dami ko nakikita sa online na, naku, sumasama yung loob ng mga nagagalit sila, ganyan. Hindi sila nabibigyan ng feedback. So what I do now, Indeed or basta pag source ko tas hindi siya okay, sinisandan ko na siya agad if hindi siya okay. Ng rejection Ng letter. rejection. Okay. Yes. All right. So, not all HR will do that. So, yun. Parang sasabihin ko na lang siguro sa mga applicants, learn to let go. Alam mo yun? Do not wait for the company na sabihin natin na, okay, they will, not everyone will really give a feedback. Sometimes nga, nagbibigay sila ng generic or automated, whatever. Gusto nyo ba yun? Diba? Hindi rin siya masarap sa feeling eh. Parang binigyan tayo ng ganun na lang, kinik na tayo ng ganun lang. So, just don't wait for the companies. Now, di ba parang choose na lang. Parang dapat, pag medyo dapat makiramdam ka naman, dapat alam mo na yun. Di ba ganun minsan? O kaya, di ba minsan kapag after ng interview, narinig mo naman yung mga sinagot mo, dapat alam mo na kung pumasa ka o hindi, di ba? Ganun ba? Yes. Personally, ako ganun. I never wait. Lalo na ako kunwari. Ramdam mo eh. Did you do well? You ask yourself, maganda ba? Napangiti mo ba siya? Siguro, it's not always na kaya ka na-reject is because hindi ka sapat, hindi kulang, hindi mo kaya. Maraming bagay. Maybe your expected salary is too high beyond the budget. Baka may mas malapit yung bahay sa'yo. It matters pa rin. Diba? Baka malagi kang malit eh. Merong mas mababa yung asking niya, tapos mas experience siya. Kasi may mas magaling talaga sa'yo. Correct. Yes. Naman. So, it's maraming bagay. Minsan kasi siniseryoso ng applicant na talagang personal yung May mga parang alam mo ba yun, retaliating message, nagme-message sa akin or minsan nakikita ko nga sa threads, may mga ganon sila na-experience ko din na nagagalit sila kasi nasabihin nila, I have 10 years of experience, I have 5 years, I believe I can do the job, pero it's your loss, not mine. You don't do that, applicants. Yes. Pero very rin yun di ba? That might kumbaga parang ano ibig sabihin? Maging negative din yun kasi paano kung kumbaga kukunin ka naman, meron lang mas qualified sa'yo, tapos kung hinindian yun, pwedeng ikaw pa rin yung tawagan, kaya dahil ginawa mo yun, edi etsapuera ka na talaga. Wala na, negative ka na. That's why, mahirap mag-burn ng, wala pa mang bridge, binurn mo na. Oo. Dapat hindi no? Okay. Ano naman ang mo dun sa mga aplikante na yung nagpapa-reschedule. Online man or alam mo yon yung face-to-face na pupunta tapos magpapa-reschedule. May tama ba yun o anong doon? Kasama siya sa sa mga listahan ko ng mga big mistake ng mga applicants. So kapag nagpapa-reschedule ka kasi, one is okay, but at least do not confirm, no? Pero may mga, unexpected situation na talagang wala, nag-confirm ka pero hindi ka makakarating. Pero alam mo yung, I think ako as an HR, alam ko na kapag sinadya niya lang talaga. Because if someone
really don't mean anything. Pag Mhm. tinawagan ko yan, sasagot yan. Mhm. But if Okay. someone rescheduled it or moved it, tapos tinatawagan ko, hindi na siya sasagot, I most likely hindi ko na siya i-move. Mhm. Kasi alam Mhm. ko na Yun na yung reason na sign. lang. Mm. Mm-mm. Mm. So what's the way ba kung paano ba? So if you don't like the job, be decent enough to decline it. Mhm. Diba? Mhm. Yung iba ginagawang, ano ba yon? Parang pangsalo, if in case na ano. Oo, parang last resort, ganun. Yeah, pang uli-uli ka na lang o meron akong target ngayon pag hindi ako nakapasa dito, sige atinan kita. Oo. Which is not good, no? Nakikita ko sa threads maraming applicants na nagrereklamo sa mga HR na parang di mo pinapansin yung nararamdaman nila. It's the same thing. Parang Oo. ganun din back and forth. May mga applicants din na minsan nga, nasa hiring na pumirma na ng kontrata, eto na siya, biglang nilaglag na Mhm. lang talaga niya yung company. So, Mhm. mga HR, nababad trip yung mga applicant, negative yun. It's the same thing. Negative din. Don't do that. I would highly encourage everyone na talagang wag gagawin na yun, pag-schedule, yung, para lang mas mapalight yung term, no? Wala akong balak umattend, pero magpapareschedule ako. Yun na lang gagamitin ko. Now, if the intention is really true or genuine, gusto ko lang talagang try to minimize it to at least 1 or 2. Yung talagang make sure na a-attend ka. Oo. Do whatever. Okay. Yan. May iba ka pa bang do's and don'ts about applying, interviewing, things na alam mo 'yon, dapat nila parating gawin and dapat never nilang gagawin, mga ganyan? Anything else na hindi pa natin napag-uusapan? Siguro wag kang umattend nang hindi ka handa. Okay. Very, very, very important yun na you know what you're attending to, kung anong position, kung ano yung nag-ready ka. Kung wala kung kailangan mag-practice ng interview, dati ginagawa ko, tumatayo ako sa salamin. Nagsasalita ako, di-upload ko yung sarili ko. Kasi dati face-to-face ang interview Tapos nung nag-online na, mas madali na rin medyo na mag-express ng sarili kasi online lang naman. Tapos, minsan nire-record ko yung sarili ko. Kapag nagmamatter yung pronunciation, no, and yung dating ng boses mo. So, yun, nagre-record ako, pinakiking ko, tama ba ito, maganda ba? Kasi you really have to prepare if you really want the job. Hindi ka lang basta attend doon and then parang pinabili na question and suka. answer na casual. Kukwentuhan lang kayo, yeah. Try to, especially pag online, no, try to make sure na yung environment is maayos, ganyan. Wag tayong gumamit ng phone when you attend the interview. Dapat naka-laptop or computer as much as possible. Pag online, or if you will, online interview, you mean? Yes, online interview. Then, kung magpo-phone, sana hindi gumagalaw. Like, I'm using a phone right now. So, talagang iniiwasan kong madikitan siya kasi para hindi siya gumalaw. Ganyan. Kasi yung nakakairita sa mga HR minsan is yung galaw ng galaw yung o kaya sa side view, ganyan. Nai-interrupt kasi yung Tama. Yung sa resume naman siguro, Ross, iniisip ko talaga kasi I really wanted to help, no? This is just one chance for me to somehow help our applicants din. Yung resume natin, dapat formal. Whatever role you are applying. So, dapat yung mga kulay-kulay, kahit love na love mo ang kulay, girly-girly ka, wag mong lagyan ng bulaklak. Okay. Alright. Wag nating paartihin ng ganon. Yes. Even though my portfolio, di ba, yung iba, UI, UX design, architect, mga graphic designer, mga ganyan. Yan, mga portfolio, dapat nakalagay yung mga arte-arte. But the resume, the cover letter should be formal. Tapos, make sure that your resume is complete. Yan. Ano ibig sabihin? Marami ako nakikita. Nasasayangan ako sa resume nila. Kasi, I need the email
Oh, kulang or mali. Kasi oo. gmail.com, okay na yun. Okay na yun. Kailangan kitang ma-reach out. So, gmail.com, okay. Pero minsan, ang mobile number kulang ng isa. Oh, basic. Basic na basic. Paano kang Imaginein tatawagan? mo, you send it to 500 companies, lahat rejected ka because of that. Oo. Oo. Diba? So, proofread nyo, Tapos, i-edit nyo. Oo. oo, naaawa ako sa mga applicants na gano'n kasi, Oh, hindi kailangan na sila natin ng matatanggap. trabaho. Hindi na sila Yes. matatawagan. Oo. How will I? Minsan, Kahit pinipilit gusto ko mo. inaaral ko, ano kaya to? Binuhulaan ko, wala talaga. Oo. Hinahanap ko sa LinkedIn, hinahanap ko sa kung saan. Pag nakita ko siya sa Facebook, i-message ko, tapos di ka re-replyan. Mga Mm. ganyan. Okay. So, Tapos, mm. Sige, go. Go. ayan, lastly, yung portfolio. Yan, kasi Mhm. naranas ko siya na ang daming potential. Tapos, Mhm. ang role na ina-apply nila is mga design related. Okay. And they know that sa role nila is kailangan ng portfolio. And they don't attach it to their resume. Bakit? Okay. Minsan, Mhm. ano ko rin yon. Parang Attach supporting everything. documents. Mm. Yes. So, yun. I think, kumbaga, ang gist lang doon or to summarize, make sure na yung resume mo, once makarating sa ina-applyan mo, nandun lahat para kunin ka niya. Yun Okay. yung ano. Okay. Alright. Ano naman ang ano mo dun sa, kasi may mga ibang kaibigan tayo na, kunwari, hindi magaling gumawa ng resume. So, and maraming nag-o-offer, mga babayaran mo para gumawa ng resume para sa'yo. Is that advisable? Makakatulong ba talaga yon? Or paano naman malalaman ng taong yun kung ano yung lalagay niya? Hindi niya naman kilala. Ano bang ma-recommend mo dun? I always believe na ang resume mo is your personal thing talaga. It's your personal responsibility. Hindi mo kailangan ipagawa sa ibang tao. It's not unnecessary, Mhm. magsayang ka ng pera. Oo. Kasi, yung resume na gagawin ng isang tao na yun, itatanong niya rin sa'yo kung anong ginawa mo. Sa'yo rin Paano niya manggagaling. malalaman kung anong ginawa? Diba? Oo. Then, yung mga design nun, it's all over the internet. Oo. So, hindi Yan. kailangan. Oo. So, hindi siya kailangan. I think you can ask for help, pero yung magbayad, Hindi na I think, kailangan magbayad. Oo. Mm. mm-mm. Okay. Marami naman may kayang, willing tumulong na libre na, Okay. Alright. Anong stand mo dun sa nagtatagalog sa interview? Paano ba dapat yung alam mo yan, pag kinausap ka ng Ingles, dapat sagot mo Ingles. Pag nagtagalog siya, pwede ka na magtagalog. Tama? Ganun naman yun, It's di ba? a common, yeah. That's the rule of thumb. Ngayon, Mhm. kapag alam mo na yung trabaho mo is, kunwari nag-apply ka sa isang BPO, you really have to do well in English. Aha, Pag okay. ang ina-applyan mo na position is, alam mo na you'll do presentation, you'll do connect with different companies, you really have to speak in English. Okay. Yan. Alright. Ngayon, may mga role na back office, yung mga hindi naman nakikipag-usap, like, I think basic English is really a requirement na, lalo na sa mga graduates. Kasi, Okay. it's being taught everywhere, it's being taught in school so, alam mo yun, it's a way of formally presenting yourself. Right. Oo. Yeah. Eto marami akong na-encounter na ganito, yung hindi nila sinasagot yung phone kasi unknown number, hindi naman wala sa phone book nila. So, hindi nila sinasagot. Pero alam naman nila na nag-apply sila. Ano ba dapat yung protocol dyan? Dapat, kung nag-apply ka, dapat sagutin mo lahat ng tawag. Tama? O Well, accepted pa rin ba yung, alam mo yon, hindi sasagutin tapos ite-text, sino to? kapag may tumawag at hindi mo sinagot, it's not your fault. Para sa Oo. akin na, Mhm. because pwede mong, kung sinabihan ka sino to, it's the HR's fault. Kasi, syempre, mag-courtesy naman tayong mag-SMS.
Okay, mag-text Yeah. muna. Okay. Minsan merong recruiter na tatawag lang, hindi mag-chat eh. Magte-text Mhm. eh. It's very unprofessional din para sa akin. Kasi you reach out, you make sure na lahat ng ways to reach out that applicant, ginawa mo. Hindi yung basta tinawagan mo lang. Yun yung mga recruiters na maraming high volume talaga. Mhm. Ayaw mo Mhm. O sige, dito lang ako sa isa. Oo, lipat na Yung ako. ganun. Oo. You only have one chance. Ganyan. Ako, ang ginagawa ko noon, nung mga time na, alam mo yun, mga bata-bata pa na kailangan mo ng work, pag may tumawag, titignan ko sa internet, kayo ng number to, then I will get that company. So, ay, tinawagan ako, bakit kaya? Ganon. Tapos tatawag ako, ay, Mm. na-playan ko to Yan. Siguro Oo. isang way, try nyo. Pag may tumawag sa inyo, na number lang, check nyo kung company ba yun. Oo. Then, yun, contact nyo. Kayo may mag-reach out. Mhm. Mhm. Okay. So, tapos na tayo ma-interview. Tapos ka na mag-apply, tapos na mag-interview. Natanggap ka ngayon. Ano yung acceptable ways? Pwede ba mag-negotiate ng sweldo? Pwede bang mag-negotiate ng oras ng pagpasok, ng either yung oras ng pagpasok or yung mga araw ng pagpasok? Pwede bang i-negotiate yung mga yon, or is that or hindi? I don't think na, I mean, you mean during the interview session ba? Hindi, after na. So, medyo offer na. Tapos na yung Okay. interview, alam mo nang interesado sila, Hiring na to, no? nagbigay na Hired sila ka ng na. offer. Ha? Oh, hired na. Oo. Oo. Okay. You do all Well, this hindi, depende negotiation. sa'yo. Kailan ba dapat nagne-negotiate? At what point? Okay. You do all your negotiations during the interview. Okay, Final alright. interview. Yan, most likely. Hindi yung nabigay na sa'yo. Kasi once they give you the offer, yun na yung ano nila sa'yo. Yun na yung naka-align na yon sa policy ng company, naka-align na yon sa kung ano yung binibigay para sa lahat, benefits para sa lahat, ganyan. Kaya, most likely, stable na yon. Very, maliban na lang kung talagang very promising kang gustong-gusto ka ng management na gusto ka ng may-ari. Syempre, tatagal pa yung processing kasi babalik na naman si HR sa boss. Boss, kailangan, gusto niya daw po ganito, ganyan. So, it's not that bad, pero hindi rin maganda, no? Yun. Sabi nila bago ka mag-sign ng contract. But no, before kang ma-hire at least. Bago yung last interview mo na or final interview, at least you lay down everything, your demands or expectations. So sa final interview dapat ang ginagawa yon. Usually ang final interview is medyo mataas-taas na yung kausap mo niyan, no? Okay. Medyo medyo mataas na yung level nung kausap mo, yung posisyon nung kausap mo, either may-ari or hiring manager. Tama? Direct, you mean yung new hire, tama ba? Yung understanding ko? Hindi, ibig ko sabihin, makikipag-negotiate ka dun sa last interview, sa final interview. Tama ba yung rinig ko kanina? Yung dun sa may-ari na or dun sa dun sa boss na. Hindi dun sa baba. Okay. Alright. Yes. So, paano dapat negotiate? Ikaw ba mag-open? Ikaw bang, anong tips para Kaya nga, di ba sa final interview or sa mga interview, whatever, kahit sa HR interview pa lang you are being asked, do you have any question? Anything in mind? Ganyan. So, that's the way you can tell na, ano ba yung mga working hours dito? Kasi meron akong upcoming leave sa ganito, ganyan. Pupunta kasi ako sa ganito. Pwede ba akong, like, I can start early, I can start anytime naman, but etong month na to, naka-leave ako, ganyan. Or hindi ako pwede ng Thursday kasi sometimes religion-wise, hindi sila pwede. So, nagsasabi, pag Thursday, hindi ako pwede, okay ba sa inyo yon? Is it acceptable sa company? Actually, magkano ba ang budget dito sa position na to? Kasi yung current salary ko is this, ganun, I'm expecting for something na 10% increase sana.
or bump lang, ganyan. So, you have to lay that Okay. lahat na, ano. So, sabihin mo Kasi, na sa kanila lahat ng gusto mo. gusto mo. Mhm. Para, when everything gets, presented to the owner or for the, sino mang decision maker, alam nila. Alam nila na ito na yung lahat ng considerations para sa tao na to. Okay. Kasama siya sa pag, alam mo yun, i-consider na, kumbaga, pros and cons kung bakit ka nila kukunin. Tama. Okay. Alright. So, ayan na nga. May job. Yes. Okay. So, para doon sa mga nanonood, meron tayong interview ngayon. Ini-interview natin si Miss Marie, isa siyang HR professional. Currently, pinag-uusapan natin yung hiring process. Pero later on, pag-uusapan natin yung kapag empleyado ka na, kung ano yung mga kailangan mo sa isang HR, katulad niya. So, yon. Welcome sa Panalong Buhay. Itong mga interviews natin ganito, medyo regular natin siyang ginagawa. And nag-i-interview tayo ng iba-ibang mga tao, mga iba-ibang background, iba-ibang posisyon at iba-ibang industriya para malaman natin kung matuto tayo. So currently, ang kausap natin ngayon ay isang HR professional and tinatanong natin siya about things na kung kailangan malaman ng aplikante o empleyado sa kanyang trabaho. So, yun. Kung meron kayong tanong, pwede nyo ilagay dyan and then pwede natin tanong mamaya pag Q&A. Alright. So, welcome. Kung hindi pa kayo nagfa-follow sa akin, follow na kayo. Kung hindi nyo ako makikita. So, yan. Sorry. Okay lang. Okay. Alright. So, nasa tayo? So, hired ka na, binigyan ka na ng kontrata. Kadalasan ng mga tao hindi nagbabasa ng kontrata or hindi nila alam kung ano yung dapat na makita dun sa kontrata. Ano ba, alam mo yun, kasi hindi naman lahat may background ng legal, di ba? So, ano ba dapat ang tinitignan nila dun sa contract? Ano ang dapat nandun? Ano ang dapat nakalagay dun? Unang-una, na dapat nakititignan mo sa contract is yung sahod mo. Para walang importante yan, like, let's face it. Kailangan kung ano yung inagreehan na salary kasi that's very yan yung pinaka-importante, 'di ba? Well, syempre kidding aside, yung role na napag-agreehan ninyo should be there. Benefits should be there. And the job scope should be there. Now, sa mga job description, kung makikita nyo sa ilalim, kasi sasabihin nila, kung ano lang yung ganoon dito sa job scope ko, ito lang ang gagawin ko. Pero sa ilalim, laging any duties and responsibilities that will be assigned to you in the future or, aligned to your job, the job title. So, it means na pwede ka pang utusan as long ng other tasks, as long as it's something na for the team, for the department, for the role, for the company. Yan. Tignan mo din yung mga non-compete clause, kung ano yung alin? Do you have to pay non-compete, okay. Non-compete. Yan. Titignan mo kung magkano ba yung babayaran kapag 'di ba nakabali ka ng isang clause na yun, kung ano yung in the future, kung ano yung mga processes nila. Yan. So, yun lang naman. Most likely, mga contract is very in general lang din yung nilalagay. No? As in, dapat din talaga kapag binabasa mo yung contract mo, aware ka din sa kung ano yung rights mo as an employee under the law. Diba? Kasi, walang sense, binabasa mo, okay, pasok yung expected salary ko, yung job title ko, job description, pasok. But the other details of it, paano kung walang 13th month nakalagay, pero hindi mo alam
kasi as an employee na dapat you deserve you're entitled for it. So dapat alam mo rin ang rights mo bilang employee. You have the 13th month, ang bonus and anniversary, mga bonus, mga increments, yan prerogative yan ni company. But of course, dapat din for interview, sure mo kung kasama ba to o hindi. So decision mo, no, so meron kang confirmation o alam mo na it's not going to be regular increment here, conditional siya, ganyan. So, pero at least yung mga basic, no, tsaka yung SSS, PhilHealth Pag-ibig. Actually, para sa akin, from the interview, dapat titignan mo na din kung kinakamusta mo. Kasi ako, ganun ako, kinatanong ko siya sa mga company na pinagtatrabuhan ko. How's the status ng government mandated benefits dito? Yung mga contribution. Kasi gusto ko, it's always updated. Yun. Kailangan updated kasi para doon mo malalaman na sila nagko-comply talaga si company. Yan. So sa contract mo dapat nakalagay din na you are entitled to the government mandated benefits and holiday pays, ganyan. Okay. All right. Paano kung kunwari may napag-usapan na bonus o may napag-usapan during the interview and then sa kontrata wala? Paano yun? Anong gagawin niya? You go back to HR. Yes. Okay. I believe we have agreed na meron akong quarterly bonus. So, I'm just trying to look, baka na-overlook lang. You don't, hindi yun nilagay yung medyo i-aasin mo lang kunwari. Para lang, when they add it, masaya ka naman, di ba? So, medyo ganun lang. Parang na-overlook yata. Yun, ganun. Pwede ba dun kunwari nakalagay dun sa kontrata during dun sa negotiation mo kunwari sabi mo ang sweldo mo ay ang expected mo 35, sabi nung kumpanya pwede bang 30 na lang, and then sabi mo sige 30 na lang pero kapag after 6 months 35 tayo, dapat ba kapag nagkausap kayo ng ganun dapat sa kontrata nakasulat na ganun? Yan, dyan papasok yung power ng HR. So, kapag may ganyan, so lagi namang pag may interview, naka-attend si HR, di ba? So, tinitake notes niya yan. May mga HR na parang, na lang din, pag sinabi ng mga management na, parang, wag mo nang ilagay. Kasi, di ba, mas magandang wala sa contract Kasi, they can say na Pero you as an HR, kung ano yung word na binigay mo sa employee or kung ay sa aplikante, kung ano yung napag-agreehan nyo during the interview, dapat as an HR, ikaw, role mo, pag ginawa mo yung kontrata, put everything there. Kung ano yung para meron kang face doon. Oo. Kasi, may applicant, even though the applicant might not notice it, dapat it's important as an HR na ikaw yung mag-initiate nun. So that the applicant will appreciate you. Medyo tricky kasi yun minsan sinasadya na wag ilagay. Para nga naman, yun? Did we have agreement about that? Ganon. Kasi after 6 months pa, yan In my case, kahit after 3 months, after 6 months, pareho yung nakalagay. I see to it that whatever word na sinabi natin sa applicant, it has to happen. Okay. All right. All right. So, na-hire na yung bida natin. Paano ngayon kung meron siyang problema or concern? Kailan siya dapat lumapit dun sa yung direct na bisor or direct na manager niya? Kailan yung dapat kay HR siya lalapit? And kailan yung dapat hindi na dito sa loob ng kumpanya to, kailangan na akong lumapit sa labor na agad. Ano yung mga sitwasyon na Sige. So, for direct superior and manager, yan. Lalapitan mo sila kapag tungkol sa work mo. Task, workload, schedule mo, lalo yung mga operations, mga team issues, meron kang medyo nakairingan sa ka-team mo, ganyan. Workplace conflict, ganyan. Sasabihin mo muna siya sa
Bisor mo. Yung mga immediate concerns sa manager mo. Now, when the manager don't react, bigyan mo siya ng timeline. Siguro, antay ka, mga 1 week. Hindi siya kumikibo or anything, punta ka na sa HR. So, pag hindi siya nasusolve ng manager, kailangan ipaalam na siya sa HR. And, lalo na kapag kunwari, issues about sa payroll din, yan, benefits, company policy, yan, HR din yan. Harassment, workplace conflict. Pag may workplace conflict, when you go to the HR, kailangan meron ka ng incident report. Kaya wag niyong kakalimutan yung date and time, kung kailan nangyari, kung anong nangyari, kung sino ang nandoon, kung sino ang pwedeng maging witness, ganyan. Kung wala, basta kailangan i-document nyo yun. Yung document palagi napaka-importante. So, you submit it to the HR. So, may mga tao na hindi willing makipag face-to-face. So, or makipagharapan. Kasi, it has always to be, kailangan talaga siyang erase pag-usapan. Kapag niraise mo siya sa HR, hindi pwedeng, ma'am, wag niyo pong sasabihin na, no. Pag dumating na kayo sa HR, dapat ready kayo na erase na siya at pag-usapan. Then, kasi pag ang HR hindi gumagalaw, NLRC na or DOLE na, di ba? Punta na kayo sa DOLE. Yeah. Okay. Alright. Meron tayong mga situational questions, and then maybe some of these probably na-encounter ng mga nanonood sa atin. Pero ulitin lang natin yung disclaimer na sinabi mo kanina na ito ay kumbaga usap-usapan lang, hindi naman ito talaga yung dapat yung gawin dahil case-to-case basis pa rin. Hindi natin alam exactly kung ano yung sitwasyon nyo, kung nakikinig kayo, kung ganito ba talaga exactly or hindi. Ito ay base lang dun sa aming kwentuhan ni Miss Marie. Okay. So, tama, siya. Mga HR, may mga kanya-kanyang prerogative and decision yan, mga kung paano nila ina-analyze yung mga situation. As long as we base it to the labor law, tama naman lahat ng hindi naman siya. Kasi, di ba? Okay. Ayan, ba? I have situations na pwede kong i-share if you have some questions. Sige, mamaya. Pero may mga listahan ako dito eh. I think medyo marami to eh. Paano kapag may sexual harassment? I think sexual harassment medyo broad yan eh. Kasi pwedeng akbay yan, pwedeng rape yan. Alam mo yon, pwedeng extremes yung hindi naman yan tipong lahat malaswa, right? Pero merong So, ano bang kung ang isang empleyado feeling niya na sexual na harass siya? Paano ba dapat ang gawin niya? Ano yung proof na kailangan niyang i-provide? Ano ba yung dapat niyang steps na gawin? Yeah, so sa labor I think even as a citizen we have that Safe Space Act. So anything that makes us feel offended, especially towards the opposite sex, can be considered as such na harassment. Basta hindi naman kailangang i-touch ka niya eh. Could be a word. Could be something na nagparamdam sa'yo na uncomfortable ka. So the strongest thing na pwede mong gawin is to report it directly to the HR with a letter. Again, document. Bakit tong document na to, ito yung palaging kong inuulit-ulit. Inuulit-ulit. Kasi ito lang ang magmamatter sa DOLE. Eventually. Ito lang yung magsasalba sa HR. Kung kailangan yung mapagtanggol kayo at matulungan kayo thoroughly ng HR, you have to provide the necessary documents. And that document is the yung letter ninyo. Okay. Yes, incident report. You write everything that's necessary, like the date, time, place, sino yung involved, ano yung ginawa niya sa'yo. And do not be lazy enough para ikwento yung buong nangyari. Kasi yung iba parang
nawawalan sila ng gana because they have to they have to write it down, 'di ba? You have the screenshots or the messages, baka may mga chat, ganyan, email, kung kung mga nabubuli ka ba ng supervisor mo, mga masasakit na mga sinasabi o yun. Make sure that you have a witness. Minsan mahirap yan ang mahirap pag walang witness. In the absence of a witness, yes, the HR takes over. So yun, kaya importanteng na-report niyo siya agad sa HR. Kasi siya yung pwedeng tumayong pipirmang witness. And if the HR, for example, kinwento niyo sa HR after 2 weeks, wala siyang kaalam-alam, how can the HR support you? So dapat siya yung next na makakaalam. Yan. Meron ba yung time frame wherein dapat ganitong dapat na-report mo na kapag di mo na-report within a certain number of hours or days? Wala na yan, hindi na yan valid, or anong nun? Or case to case pa rin? Naman, i-welcome naman siya ng labor, but they will always give the benefit na bakit ngayon lang. You have to justify bakit ngayon lang. Ngayon, pag masyado nang matagal sa akin ang ginagawa ko, I just decided inside the company na lang, no, within. Hindi na bakit ba tayo magko-complain, like minsan susumbong sa police or anything, pero hindi pa naman nangyari sa akin, mostly na pag-usapan sa opisina. Yeah. Okay, how about, nabanggit mo rin kanina na not all harassment is sexual in nature naman talaga, di ba? Paano yung mga, and eto medyo common to yung mga boss na kung magalit at kung makapagmura, sukdulan, when does it become, over na at hindi na tama? Paano yun ginigauge? From the very beginning, hindi siya tama. Okay. Kasi we're not hired for that. Diba? Pero may levels yan di ba? Mapagalitan is okay. Okay. Pero hindi masigawan, mamura. You know? Okay. Yan. Siguro kasi nasa kasi siya minsan nasa pag-allow ng empleyado. Ayun, minsan pag-allow nila, hinahayaan lang, o natatakot, nauunahan na ng takot, ayaw mo na ng trabaho. Because really, if ayaw mo, you have to resign or go to labor, which is, pag nag-labor ka, mawawalan ka rin talaga ng trabaho. Kasi even though the labor will tell the company, okay, wag niyong tatanggalin to. Ikaw na mismo yung aalis kasi gusto mo bang bumalik doon trabaho. So marami talagang na lang, they keep quiet or they try to tolerate it until they can't anymore. Okay. All right. So, good sample. Paano kapag pinag-overtime? I guess medyo similar din to, no? Kung tinotolerate mo, edi tanggapin mo. It's always, hanggang hindi mo dapat may pag-allow talaga. Oo. Pwede ba tumanggi kapag pinag-overtime? Tatanggi ka. Well, unang-una sa lahat, by law, overtime should always be paid. Okay. 25% additional ng hourly mo. Okay. Dapat babayaran sa weekdays. Tapos mas mataas siya pag rest day, di ba? That is the Article 83 sa Labor Code. Ngayon, kasi, paano ba to? Yung overtime, pwede mo siyang, yung overtime, pwede mo siyang tanggihan pag sobra na. Okay? Pag exile. Kasi, under the law, usually, ang DOLE talaga, inaalaw lang nila ang OT ng tao. Hanggang 8 hours lang in 1 week. Hindi yan alam ng karamihan na yung 8 hours lang siya pang. Hindi siya, yung iba, OT ng OT Sobrang haba, sobrang dami. Pero ang healthy na kasi yun. Yun. Yun ba sila mismo nag-volunteer di ba? Uy, OT ako, parang ganun. Para may bayad. Makabenta, makadami. So, ayun, is may consent mo, so okay lang. Okay lang yun. Yan. Pero pag nagkakapilitan, hanggang maximum, 8 hours lang in 1 week. Tapos in a day, I think 3 ang maximum. Tama ba? In a day? Yan. In a day. Paano kung kunwari,
kakatapos mo lang ng 8 hours mo, pinag-OT ka lang ng 1 oras. Pwede ka na bang tumanggi doon? Or hanggang umabot ng 3, tsaka ka lang pwedeng tumanggi? No, kasi yung pag-OT, pwede ka namang i-require ng company talaga na mag-OT ka. Kunwari, ang pinag-uusapan natin, unpaid ba to? Ang pinag-uusapan natin, unpaid, no? Kunwari, paid muna. Paid. Yeah, kung paid, pwede ka talaga nilang i-require, lalo na kung it's something na, emergency. So, where kailangan talaga, and may baka bukas may event, ganyan. Kailangan, pero kung palagi na lang, palagi ka na lang, araw-araw na lang, naging trend na nila magpa-OT ng magpa-OT, whether bayad o hindi, you can reject it. Nang hindi ka nila pwedeng, ngayon, ang gusto ko lang i-emphasize dito sa mga employee, no? You reject an OT. Ayaw mo mag-work. Meron pa nga ayaw mag-work ng weekend, 'di ba? Ganyan. Ayaw mo mag-work ganun. But look inside you, kamusta naman ang performance natin? Dapat sa pagtanggi mo, sigurado ka na covered mo yung trabaho mo, like majority of it at least. Kasi hindi naman matatapos ang trabaho. Talagang tuloy-tuloy siya. Pero dapat what you are supposed to cover and what is expected of you. Dapat at least ahead ka doon or something na kaya mo siyang i-handle, 'di ba? Or you're on it. Hindi ka parang kulang. Huwag kang magmataas kung wala kang karapatan. Ang hirap sabihin pero oo. 'Di ba kasi yung ibang employees hindi mo kasi pwedeng sabihin yun kasi HR ka. Ako pwede kong sabihin yun kasi hindi naman ako HR. Okay, oo, mama. Sabihin mo lang puso ang HR na to. Pero yun nga, totoo yun, Ross. Titignan mo yung sarili mo. Tatanggi-tanggi ako. Pero malay mo, kaya ka pinag-OT kasi delay yung report mo. Di ba? So, responsibility mo, KPI mo yun or yung expected of you. Kailangan mong masuplayan, di ba? Yan. Okay. Paano kung ganito? Sige. Go ahead. Maglilipat sana ang topic, pero sige, go. Parang rule of thumb lang kasi siya, na kapag ang OT, sa OT, dapat malinaw na yung dahilan ng OT. Pag sinabi siya sa'yo, malinaw dapat. Dapat gusto mo or may consent mo. Ganyan. And, kumbaga, kung wala siyang bayad, dapat justified siya na kailangan talaga. Okay. Maisagawa, ganon. Okay. So, ito yung situation ko about sa unpaid. Kunwari, normal na ginagawa mo is meron kang 100 na kailangan gawin, kung ano man yung trabaho mo. Normally, 8 hours natatapos mo yung 100 na things na yun. 100, ewan ko, may tinatahi kang 100 things, whatever. Tapos dun sa isang araw, naka 50 ka lang. Wala namang kakaibang nangyari dun sa wala namang nasirang machine, wala namang anong yon. Pwede ka bang sabihan na, dali lang, hindi ka uuwi hanggang hindi mo natatapos yung 100 na yan. Hindi bayad yan kasi normally natatapos mo naman yan talaga. Pwede ba yun? Actually, no. Actually, dapat from the first minute, binabayaran ng OT eh. So, kung magandang loob ka na nga, 100, hindi na nga bayad, hindi natapos mo na nga. Tas hindi. Yun yung normal mo nagagawa eh. Kunwari, ang trabaho mo, nagtatahi ka ng notebook. Okay. And parati mong nagagawa yung 100 notebook na yun sa 8 oras. Walang palya. It's just that, ngayon, kung anumang rason na hindi naman kasalanan ng kumpanya, alam mo yon, wala namang nasirang gamit, wala namang extraining circumstances. So, hindi mo lang, pumipetics ka lang talaga. Pwede ka bang, kasi maraming gumagawa niya, diba? Hindi kayo uuwi hanggang di nyo natatapos to. Parang ganon. Dapat bang bayaran yun? Normal naman nilang nagagawa yung 100 eh. Nga. Kasi nga, may mga kota-kota yan. Tingin ko yung mga ganyang klase ng work, may mga kota sila. Oo. Yan. So, if in case na this is your normal quota, lagi mong nagagawa, and then this day, dahil lang sa
whatever Kung circumstance ano na man. nangyari, nag-movie ka o ano, naantok ka Oo. ba, at it shouldn't be paid kasi may quota ka per day eh. Mhm. What's going to be paid is if it exceeded. Dun sa Kung quota mo. lumampas ka. Mm-mm. So, okay lang na, okay, hindi ako pauuwian hanggang hindi ko matapos yung 100 dahil yun yung ine-expect sa akin. I think dapat employee prerogative na nga yun eh. Di ba? Okay. Masyado ng problem employee naman kung like you know for yourself na ikaw yung may pagkukulang. So dapat you justify it. Kasi kahit saan, kay pinakamababang role hanggang sa pinakamataas, may mga goals tayo o may mga expected things sa atin na dapat nating magawa. Pag di mo yan nagagawa, dapat initiative mo na nagawan siya ng paraan. Like from my side, no, sa HR, kapag kulang pa yung mga na-interview ko ng Mondays to Fridays na hindi pa ako nakaka-hire, pero kailangan na niyang ma-hire as soon as possible, I would extend work on Saturday and Sunday nang ako lang, nang hindi masama ang loob, because it's what's expected of me. And in the long Mhm. run, maalihin mo yun eh. Okay. Ganon. Yun. Mm-mm. Alright. So, tama. I mean, it's really just kung paano ka mag-isip. Alam mo yun, bilang ka ng bilang ng oras, no? Di naman pwedeng Pero ganon. maraming ganon, Ross. Maraming ang ganon. Oo. Pero hindi rin, I mean, well, depende sa sitwasyon nila. Ayaw na natin mag-ano yan. Okay. May mga, okay. May mga sinasabi pa nga sa threads, nakikita ko na yung mga ganitong klase ng thinking like, yung hindi, yung kumbaga, nagpapa-OT, mga ganun, kasi kailangan matapos, they are the toxic kinds of managers, ganyan. So nagkakaiba-iba, nagkakaroon na rin ng gap yung employees before and ngayon, iba na rin yung mindset nila kung paano nila. Ngayon is may mga employees na rin ako na-encounter na by 4:45 nagliligpit na yan. Because I'm only paid and I only signed for an 8 to 5 job. So, alam mo yon. Okay, by the law, it's okay. But do not expect any promotion, please. Yung mga iba, no, yung alas 8 pasok, darating alas 8, tapos doon pa lang sila magse-set up ng gamit nila. Tapos merienda pa. Mag-aagahan pa yan. Ay, okay. Nako. Minsan nagagawa ko rin naman yung ganun. Okay. Anyway. You know, sometimes consideration is okay. Pero yung trend niya yun. Iba pa rin yung mayat-maya mo siyang ginagawa. No? Correct. Okay. Ano yung situations na pwedeng tumanggi sa pinagagawa? I mean, if it's, kunwari, hindi mo naman normal na trabaho, pero, alam mo yun, kailangan ng tulong. Ihiwalay na natin yung walang extra pay, ganyan kasi, alam mo yun, bahala ka dun eh. It's your confirmation kung okay ba sa'yo o hindi. Siguro yung iba pa. Okay. Kapag delikado siya sa health and safety mo, kasi di ba may health and safety part ang HR. Okay. So, wala namang sapat na protection. Like sa mga factory, pinapupunta ka dun sa pinakadulo ng kukunin yung item na ganyan, wala kang PPE, wala kang helmet. You can say no to that. Bagyo. May mga extra gagawin sa office, but you feel like it's not delikado. Safe to go to work, ganyan. You can say no. Kung illegal or unethical, definitely you can say no. Yung mga pinapapirmang document, okay, sige, i-form mo na lang muna kasi yung manager wala. No. You don't do that kung talagang, diba? And may conflict sa contract mo. If it's conflicting sa contract mo, so hindi ka naman manager but you are being asked to, lead or so pwede kang tumanggi. Kasi being a manager is also a responsibility na medyo mabigat. Okay. Lalo na kapag kailangan ng signing sa company na yun. Ay, maraming ganun di ba? So, basta may valid basis mo. Oo. Yung hindi nag-hire ng bisor, hindi nag-hire ng manager, OIC ka muna. Ikaw na lang muna. Pansamantagal. Tapos ilang buwan na, ikaw pa rin. Walang budget, tapos hanggang sa ikaw na talaga yun. Oo. Yan. Pwede mo naman, pwedeng siguro, if you're the senior sa company, okay, sige. Pero, ilang araw lang. Or,
your Mhm. salary should be adjusted pa rin. Ganyan, bandang huli kung Mhm. talagang ikaw na yung gusto. Yung iba kasi nagkakalimutan na lang eh. 'Di ba? Mhm. Yun. I believe na bilang employee dapat alam nyo din kung kailan yung parang okay, hanggang dito lang. One, magbigay kayo ng time. Okay, pag sinabing ikaw muna, pwede mo Mhm. sabihin hanggang ano po ba to, good for 1 month, good for Oo. 2 days, ganyan, di ba? Okay. Alright. So, kumbaga pakikisama na lang din para naman hindi ka mahirap katrabaho. Oo. Correct, Pero hindi ka oo. naman kumbaga, hindi ka naman pushover at Underdog magpapa-isa. ba yung tawag ko? Oo. Lugi. Okay. Oo. Alright. Situational. Bawal ba ang favoritism? Kasi maraming minsan pag tinatanong mo yung mga matatagal na, 10 taon na, o bakit di ka napopromote? Hindi, may favoritism kasi boss ko eh. Bawal ba talaga ang favoritism? O prerogative naman nila kung sino ipopromote, sinong bibigyan ng assignment? Ano ba nga nila? For sure, it's technically bawal kasi meron nga tayong batas tungkol sa ano, equal opportunity, Okay. 'di ba? And this anti-discrimination. Mhm. So, somehow it can fall into that. Pwede mo siyang Mhm. mai-align. Although, um, Kung ang dire-refer mapapatunayan mo. natin, kung mapapatunayan, pero ang i-refer natin dito is favoritism na nasa kanya palagi yung pabor ng Okay. mga pag-ano, 'di ba? Pwede din siya dito kasing mai-align dun sa part na 'yon. Yung mga performance or kunwari, mga promotion, yung mga bigay ng bonus, yung benefits, ganyan. Kaya nga sa mga company, may mga performance evaluation eh. Kasi Mhm. kailangan talaga may proof ka para in case na may magreklamong empleyado, bakit si gato paborito nyo yan eh? Hindi, he passed. Meron kang matibay or, physical proof na, Okay. hey, nireview yan, hindi lang ako. Nauso nga yung 360, di ba, na hindi lang manager ang nagre-review, pati Pati ka-work yung niya, subordinate at saka peers. Oo. pati sarili niya. Mhm. Nire-review niya Oo. para talagang nanggaling sa iba't ibang tao that this person deserve na ma-regular, na ganito, o bigyan ng bonus, yan. Bawal na bawal yung favoritism kasi nasisira nun yung harmony. Actually, anything na pwedeng sumira sa harmony ng workplace is bawal. Okay. Alright. Um, Next, I guess hindi situation to. Totoo, kasi maraming empleyado yung ganito yung motto eh. Ayokong galingan kasi kapag ginalingan ko, dadami yung trabaho ko. So, gagawin niya lang yung, alam mo yun, hanggang dun sa kung ano lang yung, ito lang gagawin Expected. kong, 4 na bagay na to, ito lang yung ine-expect nyo sa akin, ito lang yung gagawin ko. Anong palagay ng HR doon? Okay. Lagi ko din namang naririnig yan eh, na pagkagalingan mo, lalo lang dadami yung trabaho. Pero, Oo. totoo yun na kapag magaling ka, most likely dumadami yung trabaho mo because your manager or yung manager na nyo sa team, sa'yo na lang nakarely. Aha. I'm working with someone right now na sa team nila, siya yung parang reliable, siya yung Mhm. halos ibigay niya na yung buhay niya, go-OT siya, yung ganun, parang talagang OT pay, OT thank you. Yung gano'n, yung kahit OTY, just to finish the project. Kasi, ano eh, gusto niyang, goal niya yon. Gusto niyang ma-satisfy yung manager niya. So, yung manager na yon, kahit 4 sila sa team, sa kanya lang binabagsak lahat ng role. So, kaya Mhm. nararamdaman niya naman na dumadami yung pag magaling ka, ito yung thinking niya. Dahil parang siguro reliable ako yung pinagkakatiwalaan. Minsan talaga Mhm. nasa mindset din, no? Yung iba, iisipin nila, pag magaling ka, dadami lang yung trabaho mo. But this guy is thinking Mhm. na, dahil magaling ako, sa akin nagtitiwala ang manager ko. In return, dapat ba hindi na tayo mag-effort? I even Mhm. ask him that, Pero, sabi nga,
coming from someone na nakakaranas nun, is, hindi rin. Kasi pag nag-effort ka, nabibigyan ka ng task, tapos, marami kang natututunan. That is enough an investment para sa'yo. Diba? Kasi eventually, gagamitin mo rin siya eh. Sa'yo rin naman mag-aano yun. Ikaw din ang aani nun. Right. Yun. Ikaw rin magbe-benefit. Ikaw yung mag-upskill. Ikaw yung may masasabi dun sa susunod mong interview na ganito yung mga nagawa mo. So, mas malaking advantage sa'yo. Kahit not necessarily ma-promote or ma-rewardan ka dyan sa trabaho mong yan. Right? So, ngayon, nung nagkaroon ng list ng salary increase, gano'n, nagkaroon ng increment, no? Isa siya yung nasa unang listahan. Because he's been reliable. Okay. Yan. When he's requesting for something, in return, madali lang din siyang, kunwari may work from home, no? Can work from home boss? Napakadali lang ng oo. Kasi alam na, so many times, nakita kung paano yung hard work ng tao na to, ganyan-ganyan. It pays naman eh, I believe. Kasi ako na-experience ko din siya. Kasi very hardworking din tayo, no? Okay. Alright. So, para doon sa nakikinig, very important yun na sabi ni Miss Marie. Alam mo yun? Yes, dadami yung trabaho mo. Perhaps, pwedeng ganon, pero may benepisyo rin yan sa iyo. Alright, ito, next situation, So, maraming small businesses ang maliit lang at yung mga tao, usually, multiple roles. Alam mo yun, ang dami-dami nilang ginagawang trabaho na iba-iba dun sa talagang trabaho nila. Like, I was in marketing before, pero nagre-recruiting din ako. Tapos ako rin yung, alam mo yun, pag may kailangan i-drive, minsan nagda-drive din ako. Dahil walang iba. Depende kasi kung saan pupunta, alam mo yun, kung sino yung kailangan puntahan. Anyway, pag may kailangan kumbaga, may kailangan presentan na client, alam mo yun. So, ano dun, is that, I guess that's normal. Tama ba? Pero is that wait lang ha. Legal? Sige. Okay. So, continue. Sorry yung bata. Okay, wala lang ako. Okay. So yun, yung question lang is that, ano yung mga, okay lang ba yung gano'n na yung mga tao multiple roles, nagpe-payroll na siya, nag-ano pa siya, nagse-scheduling pa siya, ga-graphic design pa siya. Kahit iba-ibang tao talaga yung dapat gumagawa nun. Pero kasi small business eh. Okay. Kasi, hindi naman to bawal, no? Pero kasi may limitation din kasi. Basta, okay lang yung multitasking sa mga small business. Pero minsan, ang important kasi is, like sa'yo, sabi mo, di ba? Nagda-drive ka, nag-ano ka, you are allowing it. You are okay lang sa'yo. Di ba? Ang importante kasi is the person understands. Minsan, like from my end, kahit alam ko na it's, kailangan, pwede ako magreklamo nito But because somehow yung concern mo sa company nandoon, alam mo, very important din kasi yun, na meron sa isang company, yung employee is concerned din siya dun sa welfare din ng company mismo, na inaalagaan din niya yung, lalo kung alam niya na struggling, alam niya na maliit lang yung company niya, yung company pinag-workan niya. So, marami kasing technicalities, okay, na wala sa job description mo to, o hindi siya sapat sa sahod mo, dapat may overtime ka. Hindi kailangan, parang kumbaga, hindi naman namin pinag-usapan ni boss to. Pero, at the end of the day, kapag naging, alam mo yun, hindi mo ba gustong minsan, kailangan din kasi nating mag-cooperate or mag-extend ng extra hand, o extra, yung extend natin yung hand natin towards the management. Yung bagay na yun, it's unnecessary, pero it pays off. Kasi, ako, from my experience, nakita ko yun. Nakikita ng management kung sino yung talagang marirelayan nila at maaasahan nila.
Okay. May I iba't ibang agree. klase ng empleyado. May employee na nag-work lang ako, may employee na talagang, alam mo yon yung I will support the team, ganyan. Mhm. May employee na pakabiglang, if it's not Mhm. going to benefit me, wala kayong maasahan sa akin, ganyan. So, Mhm. may iba-iba kasi tayong principle on Mhm. how we work. Pero sa akin, from my side, para sa akin, if you support the team, especially yung struggling company na pinag-workan mo, for example, or yung mga challenges na ganyan, pag sumusupport ka, kapag naman nag-usbong or nag-succeed sila, you'll be with them. So, why not try, di ba, kung ano yung magagawa mo? Hindi mo Mhm. natin Mhm. kailangan konting kibot, reklamo. Konting Oo. kailangan, bayad ako dyan. Oo. Minsan, ang pangit tignan, Oo. yung ganun. Pero I'm sure may mga mindset na, bakit pangit? It's your right. Yun, di Mhm. ba? Mhm. Oo. Pero we don't have to be argumentative all the time. Right. Oo. I agree. I agree with everything you said. Oo. Eto, kailan at paano dapat manghingi ng increase? Para medyo positive Naku, naman. Chris. Paano ba 'yan? Ay, naku. Sige. Yung paghingi ng increase, siguro, okay. Best time humingi ng increase kapag alam mo na um, naibigay mo na, kumbaga, may na-contribute ka na for the Mhm. betterment of the company. So, when Okay. your boss asks you, what have you done? So, you should have a list. Kaya nga, Mhm. ako ginagawa ko siya, may notebook ako, may planner ako every time pag yung mga good job na nagagawa ko, I write it. So that when Mhm. I need to, I have something na May bala. masasabi na Mm. over the years, ito yung nagawa ko, ganyan, ganyan, ganyan. Um, my goal is to continue contributing sa company, ganyan. Pero, syempre, bakit kailangan mo yung increase? Is it Mhm. justifiable? Is it, deserved, di ba? Ganyan yung mga titignan nila. So, dun you will request, not a salary increase, you request for a salary review. Mhm. Yun. Okay. Lalo na kung mga nasa first year ka pa lang. Salary review. Okay. Kasi, bago pa lang tayo. So, medyo ganun. And then, it should be requested. Then, you request for a one-on-one meeting. Nag-uusap kayo. Mhm. Wag yung basta sa email lang. Yun nga, you will present your value to the company. Kung paano Mhm. ba, ano bang ginawa mo over the years. Yung iba nangingi kasi ng increase pero wala silang maisabi pag ano Okay. yung mga na-contribute. Mhm. Then, you just make them feel dapat na hindi ka nang uutos o nagde-demand, but you are Mhm. still requesting in respect to the management. Okay. Yan. Meron kasing galit na agad eh. Galit na agad, di ba? Masama na yung loob nila. I understand, minsan naiipon. Oo. Umpisa pa lang, di na sila masaya. Then they keep on working. Pag naka-anniversary talaga ako, mangingi ako ng increase. So, by the time na dumating na sila sa time na yun, galit na sila. Kasi hindi na sila Mhm. masaya talaga. Ganyan. So, I kailan ba think yung tamang time? Diba? oo. I think ito dapat, Yun. kumbaga parang pina-practice mo rin, parang interview rin 'to, no? Dapat ano ba yung Oo. sasabihin ko, paano ko ba sasabihin? Ay, ito pala tanong, sino ba dapat sabi mo, mag-request ng one-on-one interview, sino ba dapat ang kausap nila? Yung direct nilang boss? Yung pinaka-boss ba? Sino ba dapat kanino dapat mag-request? Request to the direct manager. Yung Okay. manager nila. And then, isama na si HR para mabilis na lang. Ganun din naman eh. Mhm. Diba? Kunwari, you'll send an email, you'll CC the HR. Wala namang Mhm. masama doon. Okay. All right. Ano yung tips mo para bukod dun sa paghandaan mo yung mga nagawa mo at make sure na meron kang bala, meron pa bang tips na kung paano makakahingi ng increase? Alam mo, mas madali ang pag-oo ng mga boss sa kasundo nila. Gets Ah, mo? oo, Pag oo. yung char mo ba, hindi naman tayo sisip-sip eh. But
meron kasing personality talaga na, alam mo, magaan ang, Madaling katrabaho, maayos madali katrabaho. kang makatrabaho, walang may masamang Walang sa'yo, lahat ng masamang kaworkmate tinapay. mo, masamang tinapay, okay sa'yo lahat. And then, nandun na rin yung maayos ka magtrabaho. Lahat ng hingin sa'yo, nabibigay mo, okay ka. So, sa kahit anong aspeto, parang ang bilis ng approval sa mga ganun. Pansin ko lang, like ako as HR, nag-o-observe lang ako kasi nakikita ko kung sino yung laging konting, iritado yung amo. Meron namang, kahit na medyo sumusobra na siya, love na love pa Okay. din siya. Diba? Oo. Yun. I think meron ding dito yung timing no. Medyo kailangan kabisado mo yung boss mo kung nasa mood ba siya na makinig, no? Tama din. Iko-consider mo din siguro, wag kang humihingi-hingi kapag, or wag kang mag-i-email ng mga 4 p.m. na, yung pagod na. Yan yung i-time mo ng mga fresh early in the morning. Wag naman yung pagkabukas niya ng email niya. Siguro mga 10 o'clock, ganyan. Umaga, refreshed. Wag Lunes kasi busy. Mga ganon, no? Kailangan medyo... Mga midweek. Midweek, oo. Wag din pag Friday, baka makalimutan pagdating ng no? Mamadali na yan. Ako, half day na lang. Okay. Ito, medyo marami rin tong pwede ka ba pag-resignin? Kasi, alam naman natin, hindi naman yung derechahan sinasabi na, alam mo, mag-resign ka na. Hindi naman yung derechahan sinasabi. Pero, usually, nakakaramdam naman yung empleyado at nagkakaintindihan naman na, mag-resign ka na nga lang talaga. Ito ba ay, kumbaga, nanggagaling sa HR or boss na, para dumali ang trabaho ko, mag-resign ka na lang? Or is it parang talagang tulong na lang na, alam mo, para hindi masyadong pangit yung record mo, para naman hindi nakalagay dun nag-resign ka sa resume mo, mas maganda kung mag-resign ka. Is it out of care for the person or is it out of care for the company? Mga ganyan. Okay. Legally, hindi pwedeng mag-initiate ng resign. Okay. Dapat hindi lumabas sa bibig ng HR yung word na mag-resign o yung i-initiate or parang persuade mo siya mag-resign, ganyan. Pero, I will be honest dito. Siguro nandun yung care. Pero kasi, benefit din naman ni company if the employee resign. Because if the employee resign, yes, they may be able to take it to legal, pero iba yung weight ng nag-resign ka. You left the company. Means, di ba? Discuss natin siya sa DOLE, okay. For example, ni-raise mo siya sa legal, okay. But, ako, I'll be comfortable to come and discuss it to DOLE kung ano. Kesa yung, ikaw mismo yung nagtanggal dun sa tao. Like, if you're not 100% sure, parang medyo kahit sure na sure ka na nga, may chance pa rin kasi na yung DOLE, umano siya ma-sanction ang company. Because DOLE is always for the people. So, yun yung sa inyong makakabuti dun sa tao. So, parang, company-wise, it's better na kapag si employee nagre-resign kesa, pero, it's also true na yun, concern na lang din na pangit din kasi sa resume or pangit din kasi sa record if you are not resigned, na-terminate ka or ganun. Kasi kapag tumawag sa character reference, of course, the HR will say, he was not able to fulfill blah, 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 or natanggal siya kasi ganito. So, kahit nga hindi ka i-persuade ng HR mo, you have to know, parang, mo na yun, escape mo na yun, mag-resign ka. Yun. Okay. Pero yung pamimilit na, may mga HR na, they really say na mag-resign ka na lang kasi tatanggalin din kayo next month. It's sobrang illegal yun. The company can be sanctioned para doon and pwede mong ireklamo. Pag yung iba binibigyan ng papel,
Mhm. Mag-resign ka na lang. Parang, alam mo yung pinupush mo talaga siya. It's not Oo. really good. Hindi siya legal Eh, paano kung step. kunwari yung empleyado, hindi naman siya sinasabihan ng gano'n, hindi naman siya sinasabihan na, mag-resign ka na, pero nararamdaman niya na na parang parang gano'n na nga yung dating. Dapat ba siya mag-stay? Dapat ba siyang, "O sige na nga, dahil parang wala na ngang ano 'to." Anong dapat niyang gawin? Well, observe mo muna sa employee. Um, Baka may kailangan ka lang ayusin. Kasi most Mhm, likely sasabihin sa'yo, you're not performing well, you're not doing well, no? So, mag-observe ka muna. mhm, And then, kausapin mo siya ng maayos in another time. Um, ano pwede kong gawin para ma-make up ko to, ganun, is there still a chance, ganun, ganun. If you really want, then, try to do something about it. Pero minsan kasi may HR mismo yung nambubuli, no? Or mhm, manager. Dun sa part na yon, you try to talk to them professionally. Tapos kapag naka-feel ka pa rin talaga ng threat na ano, kasi may bully talaga, then you go to Dole. May call center ang Dole. So you can call first para hindi naman siya mukhang retaliating ka. Yung parang, kasi ang problem lang dito, once nag-Dole ka, eventually you have to leave, di ba? But if you hmm. just want the answer, just call the call center of Dole. Yeah. Meron din So, parang puwede ka mag-consult lang muna correct. Yeah. na Oo, hindi mo mm, naman kailangang, magdandong ka na kasi bibigyan ka na ng papel, papafilein ka na eh. oo, So, gusto mo bang malay mo, I will understand that. I mean, marami yung kailangan talaga ng trabaho, yun, mhm, pero feeling lang nila, harass sila. So, what you can do, just confirm it with Dole na ano pwede kong gawin, ganun, ganun. May call center sila. They would advise. Kasi I myself as an HR, I call the call center also to seek for, second advice. opinion, third, Okey, ganyan. Yan. alright. Ay, Pwede magandang naman ano, siyang i-search. Di ko lang kabisado kung anong number. para Pero pwede sa siyang ma-search. para sa mga nanonood dun sa live natin, magandang takeaway 'yan. Puwede tayong tumawag sa call center ng, labor and DOLE ba? Mm. DOLE Department mag of Labor and Employment. Dole. para lang manghingi ng advice, not necessarily mag-file agad, para lang maabisuhan kayo ng tama, I guess. Ito po yung Um, sitwasyon ko, ganito, ganyan, paano po yung gagawin. Yun. mm. Okey, alright. Um, Meron ba or ano ba dapat yung makuha ng isang empleyado kapag nag-resign siya or na-terminate siya or nag-retire siya? Oh, okay. Retire. Sige, simulan natin sa resignation. Voluntary, no, yung nag-resign. Voluntary, So, oo. dapat, magkakaiba yung term niyan eh. Final pay yung tawag kapag nag-resign. Okey. Yan. Last pay kapag terminated. So, sige. Final pay, yun yung ibig sabihin, lahat ng natira sa'yo, lahat, last cut off mo sa company. Yun yung final pay. Plus, prorated 13th month pay. Mhm. Unused leave credit sa mga iba. Kasi yung iba, SIL sila or 5 days. 5 days. Kasi under the law, we have 5 days service incentive leave. Ngayon, Mhm. may mga ibang pag yun, hindi mo nagagamit or hindi mo nagamit yung 5, dalawa lang nagamit mo, yung 3, ini-encash yun. Pero sa Mhm. mga company na they give 14, 15, 20, hindi na yun kailangan kasi over na siya, hindi na siya ine-encash. Maliban na lang kung it's under the policy na i-encash. Pero Okey. under the law, hindi na. Ayun. So, basically, 13th month, final pay, and COE, yan. Yung tatlo, yung COE, Certificate of Employment, yan yung makukuha or parang i-expect mo na makukuha mo. Pag terminated ka naman, depende sa reason. So, may mga authorized, may just cause. When we say authorized, yun yung redundancy, kapag nagko-closure yung company, redundancy yung nagbabawas kasi may mga magkakapareho na ng role. Yan. Or may mga Kumbaga hindi project mo na nagsara. kasalanan. Hindi mo kasalanan. Mm. Retrenchment, closure, o kaya may sakit ka, may disease ka na hindi ka na pwedeng pumasok. Yan. Mhm. Kapag health-related, you are getting terminated because meron kang sakit. Yun, Mhm. kailangan
ang makukuha mo, separation pay, 1 month pay per year of service. Okay. These are for regular, ha? If you're not regular, yun, Wala eh. 6 months pa ba? Wala talaga. And then, just cause, yun yung mga serious misconduct, disobedience, yung about your attitude, ganyan, wala kang separation pay. Pero, entitled ka naman sa final pay, like yung last cut-off mo and 13th month. Okay. Yan. Now, retirement benefit, it's Article 302, no? Actually, most companies, ito na yung pinupush ngayon na dapat yung mga company, meron silang program for magre-retire sa company nila. Kasi ngayon, under the law, ayan, kung papasok ka sa 60 to 65 years old, yan yung pwede ka nang mag-retire. And you have to render at least 5 years sa company na yon. So, pag naka 5 years ka and more, yan, you will get, 1 month salary, yung 1 month salary mo, plus yung final pay mo, yung last cut-off. And then, parang, yung 1 month salary, like half month salary mo, times year of service. Okay. So, 22.5 days. Kasi yan 22.5 days times, ilang year ka? 5, 10, which is, malaki din. Malaki. Right. Kapag mas matagal, mas 300. malaki. Yeah. Pero, ngayon, kumukuha na yung mga company ng mga insurance. Yeah, mga insurance. So, mas better yung nakukuha nila. Kapag ang company mo 10 employees pababa, you don't have to give a retirement benefit. Okay. Alright. Eto, after employment naman, merong responsibilidad ka pa ba sa kumpanya pag umalis ka na? O kasi marami diyan yung tipong wala na alam mo yon, kakausapin ko, uy, saan ba nakalagay itong ganito? Paano ulit gawin to? Parang ganon? O basta nagkahiwalay na tayo. Okay. So, bilang empleyado, kahit umalis ka na, nag-resign ka na, meron ka pa rin namang responsibility up to your last day. Hanggang sa pumirma ka ng quit claim. So, hanggat nandun ka, dapat mag-proper turnover ka, confidentiality, dapat i-keep mo pa rin, hindi mo siya sasabihin sa ibang tao, yung lalo na kapag yung role mo sensitive, like, nasa iyo yung sauce ng business, ganyan. And dapat, i-clear mo yung clearance mo. Yun. So, yung clearance, kasama dun yung quit claim. Yun yung ibig sabihin, yung letter na yun, magsasabi na nakuha mo na lahat ng kailangan mong makuha, nagawa mo na yung dapat mong gawin. After you sign that contract, you're done your business with the company. After that, pwede mo na silang kalimutan. Pwede mo na silang hindi replyan, ganyan. It's okay. As a company, may responsibility ka pa din. Of course, yung final pay, dapat i-release mo, certificate of employment, yung mga, yung sa BIR, i-release mo, yun. And the last government benefits contribution, dapat ibigay mo pa rin. After that, yun nga, once na-sign na kasi yung quit claim, kahit bumalik pa sa iyo yung empleyado at magreklamo, uy, kulang pala, ganito pala, may hindi pa ako nakukuha, you can actually ignore. Okay. Wala ka na responsibilidad din sa kanya. Okay. Pwede ka ba mag-NLRC or mag-labor kapag wala ka na sa company? Pwede naman. Yung labor, they really welcome anyone, no? Na kakausapin naman talaga. Pero kasi, pag na-quit claim na, they will really question that person bago kontakin si employer. Bakit ngayon lang? Ganon. May time frame ba yan? Kunwari, 2 taon na, 5 taon, 10 taon? Meron ba? Within 3 years. Within 3 years. Okay. So, kailangan mag-decision ka kung gusto mo mag-labor within 3 years of leaving. No? Leaving the company. Yeah. Okay. Alright. Okay. Medyo mahaba yung usapan natin.
Pero marami pa tayong, ang dami ng HR no? Ang dami pa nating hindi natakel. Hindi pa natin napag-uusapan yung regularization, hindi pa natin napag-uusapan Oo yung, nga. yung mga iba. Mahaba kasi talaga yung Oo nga. HR. Maybe kung kunwari, yung mga nanonood, kung interested sila malaman yung iba pang aspeto, yung hindi pa napag-usapan, pwede silang mag-comment, pwede silang mag-message. And then, pwede tayong gumawa ng part 2. Pero sa ngayon, siguro, hanggang dun lang muna tayo. Pero, Miss Marie, baka meron kang message, tips sa mga empleyado or aplikante, message for them about this interview, pang-close lang nung episode natin. Okay, siguro final thoughts, no? This field, yung HR nga, nakita mo naman, tagal natin nag-uusap, but it's really so broad na hindi sapat yung 1 to 2 hours na pag-uusap. Yeah. This job is composed of different facets na kailangan mong maging wise kasi it's more of the decision making. It's not really for the weak, but sometimes ako syempre kasi nakaka-overwhelm din kasi talaga siya. So siguro sisimulan ko sa mga aplikante, lalo na yung mga fresh grads. So yung mga fresh grads na ayusin nyo ang resume when you submit applications. Kasi nga, like what I've said, yun ang unang-unang way nyo to reach out a certain company and para ma-hire kayo. And do not, just be confident kung ano yung mga profession ninyo na gusto nyo tahakin. Yung iba, they think that grades do matter, or the university that they've studied with, like parang it will really be a big matter for them. But I could say that in the real world, this jungle, it could be a factor, but it cannot define you. Pwede kang, yung mga nag-aaral sa pinakamamahaling universities, tsaka yung mga typical lang, pwede silang magsabay. And pwede kayong makipagsabayan sa mga matataas or anywhere. Kasi dito sa corporate world or sa buhay nating empleyado aplikante, pantay-pantay na lang talaga. So as an HR, sinasabi ko to kasi that's how I look. Hindi never kung parang siguro pag fresh grad I will look at the grades, but after that wala na. The grades won't matter. Parang part na lang siya ng compliance mo. Right. Yun. Kaya do not overthink na mapanghinaan ka ng loob. Just apply. You know what you can do. Invest na ma-improve mo yung sarili mo through the skills. Yan. Sa mga kapwa ko HR, sa mga nagsisimula, mga young blood, yeah, congratulations. And I'm so sorry na rin. This is a very fulfilling profession. Siguro what I can advise is siguro when you're in doubt, go to the labor code book to get proper guidance. Kasi yun lang talaga yung makakatulong or makakapagbigay sa'yo ng para mag-land ka sa tamang decision. Hindi mo kailangang kahit yung mga empleyado, know your rights as an employee. You don't have to memorize the labor code or the labor law, but pwede ka namang mag-research ng mga, yung mga basic rights mo. Yan. Sa mga HR, hindi nyo kailangan kabisaduhin ng labor code. Kasi nandyan lang naman yan eh. Pwede mo yung, kahit ako hindi ko kabisado. I just keep going back to it whenever. Yan. And, ano ba? Siguro, know what you can do sa mga applicants. Yan ang pinakamaraming scope natin dito, no? Yung mga applicants na naghahanap ng matagal na, mga months na naghahanap. I think you can do double time, instead of nagraran tayo sa social media, minsan nakikita ko yung mga applicants na gano'n, galit na galit, rant dito, rant dyan. You try to look for different
ways pa. Hindi lang tayo mag-close sa seek.com and Indeed. Mhm. Ayun. We also try to improve yung mga skills natin, mag-enroll tayo sa mga certifications, ganyan. Because Mhm. it matters, it matters. Ayun. And, yeah, the best of luck for everyone. Yun. Alright. Sige, thank you, Miss Marie. Shoutout lang kay Napkin at kay Nowhere Man. Nakita ko nanonood sila. Madalas manood yan dito sa live natin eh. So, para Okay. doon sa mga Gusto ko hindi rin, napanood. Yes, go ahead. si Yen, kasi friend ko to eh. Ayo, nakita ko Ayan, siya, nag-chat siya. So, hi Yen. Para dun sa mga late na nanood and hindi napanood yung buong episode, mapapanood nyo tong episode na to sa YouTube channel natin. Search nyo lang yung Panalong Buhay. And then makikita nyo dun itong interview na to as well as yung mga dating interview sa mga iba-ibang tao na na-interview rin natin before. Kung gusto nyong kung nabitin kayo about sa HR topic natin right now at meron kayong tanong, pwede kayong mag-message at mag-request kayo ng part 2. Hopefully, mapagbigyan tayo ni Ms. Marie ulit. And I think meron din kaming ibang episode na niluluto ni Ms. Marie about a different topic naman. So hopefully, magkaroon tayo ng chance para pag-usapan yon in the future. Pero ngayon, thank you, Ms. Marie, for agreeing. Mm-mm. And thank you sa lahat na nanood. I think okay na tayo right now. Yun lang. Thank you. Bye. Salamat. All right. Bye-bye. Bye.